DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag, at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdez, kasama ang iba pa nating katipon dito mula sa Save the Nation Movement. Narito po si Cathy, andito din si Ver, at andito din ang isang natin bagong panauhin na siya rin bibigyan natin ng assignment maya-maya ang konti, no? At babati po siya, ang pangalan niya po ay si Ara, no? Kami lahat dito ay nag-aangay sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Diyos maray nabanggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating katipunan ni Professor Butch Valdez. Siyempre dito pa rin sa himpilan ng RM and DZXL. At siyempre magandang gabi sa lahat ng mga nangangalaga ng Bataan Nuclear Power Plant. Lalo na sina Engineer Mauro Marcelo, sila Man Corazon Baluyot at siyempre si Reynaldo Punzalan. At happy listening nga rin po pala sa lahat ng mga sundalo kanina na nandyan sa Quezon Memorial Circle, 85th Engineering Battalion po yan ng Armed Forces of the Philippines, na nagsagawa po sila ng medical and dental mission po, in partnership po dito sa Ramadan tent na ginanap po diyan sa Quezon Memorial Circle. Engineering Battalion pero medical, yes. Opo. May mga doctors po sila in partnership po sa isang Rotary Club po diyan sa Kamuning, Sir Butch. Okay. So bali ito kaugnay dito sa Ramadan tent kasi simula na po ng Ramadan at mamaya nga po mag-moon sighting sila kung meron na nga po buwan na so para po magsimula ang kanilang tinatawag na fasting nga po at ang kanilang ginagawang usual na ritual po. Anyway, happy listening nga rin po pala sa lahat ng taga Philippine Science Journalist Mega Manila, lalo na kay Tita Esther Gallardo at saka syempre kay Ate Tere. Yan, napapanood niya tayo online. At syempre dito kay Ate Presi Lazaro. At syempre sa lahat ng National Confederation of Irrigators na lagi po silang nagte-text, nakikinig po sila at talagang nagpa-participate. Hindi lang po sila nakakatawag kasi nasa mga malalayong lugar po sila, pero patuloy po sila nakikinig
nakikinig sa atin, Sir Butch. At syempre, yun nga palang mga na-meet ko na mga asawa ng mga farmers dyan sa lalawigan ng Bukidnon, sa barangay Manolo Fortich, at syempre dyan sa barangay Maramag. Nagsisimula na sila makikinig ngayon, Sir Butch, dahil inintroduce ko yung palatuntunan natin every Sunday. So, happy listening po sa inyo at syempre kay Archbishop Oscar Cruz at sa lahat ng mga taga-Bagak, Nagbalayong. Sila mga taga-Bagak, sila Ate Belen, magandang gabi sa inyo dyan, Belen, at sila Apo nakalimutan ko na pa ang pangalan, pero mabait na tao yun. Tsaka ano yun, may mahiwaga yung, may power siya of discernment. No? Alam mo na sa probinsya, minsan may mga ganyan, no? Opo. At pinupuntaan sila ng mga tao para makatulong sa kanilang mga karamdaman at mga kung ano-ano pang naitutulong niya. No? Yun, tsaka sila Belen, tsaka yung mga Pinelco at Bagak Rural Bank sa National Power Corporation, yan sa mga yung mga nasa Stella Maris, no? Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po. At syempre dyan sa lahat ng mga taga-Katanduanes, happy listening po sa inyo. Manindigan po tayo sa katotohanan para po hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ito ng Save the Nation Movement. At meron po tayong kasama dito sa youth movement po ito ng Save the Nation, no? Walang iba kundi si Ara Cruz. Hindi po Cara Cruz, Ara Cruz. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa ating katipunan. Happy listening po sa mga kapatid ko, tsaka sa tito-tita ko, tsaka sa mga pinsan ko, at tsaka sa pati na rin po sa mga kaibigan ko. Ganon din po sa mga nakikinig ngayon sa ating katipunan. Magandang gabi po sa inyo. Yung boyfriend mo, hindi mo pa ha? Wag na. Ayaw mo munang malaman ng nanay mo. May nakalimutan natin, sir. Si Engineer Lemmy. Nakikinig yun. Lemmy. Engineer. Kumusta ka na? Kumusta na si Ka Lemmy? May malakas na baka? Last time, kasama natin dito, di ba? Okay, good evening po sa lahat. Ito po ang katipon niyo si Virgie Bido, no? Binabati natin ang lahat ng mga katipon natin na nagpapadala ng mga text messages, email, no, maging ang mga mail mismo, no, or snail mail kung tawagin ngayon. And pati sila Maluyan, sila Annie, sila Benny at ang mga tropa niya dyan sa Luneta, no. Si BJ, sila Chris. At ito pala, no, of course binabati natin si Dr. Vivencio Jose. Nakita ko si Dr. Vivencio Jose last kailan ba yun? Ano ba ngayon? Ngayon ay linggo kabut sa June 5. Siya nakita. Friday yata nung nakita ko siya. At kabut siya dahil June 5, ano pa na rin ngayon, ika 117th year. Ito yung June 5 din ng today. Today. So we commemorate the death of General Antonio Luna. Oo, ngayon siya tinadtad ng bala at tinagataga. Bago ko nga pala, sir, makalimutan, advance happy birthday dun sa anak kong si Maria Anegre Suba. Yan, nakikinig siya ngayon sa bahay. Very good. At nga ba siya, panguli na lang, binabati natin si Mr. John Kines at lahat ng kanyang mga kaibigan niya na nakikinig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Okay, ang ating pong katipunan text ay 0917-964-8818. For those who want to send us their text messages, comments, questions, 0917-964-8818. At kung gusto nyo sumama sa ating, sumali sa ating talakayan, our numbers are
882-2374, 882-2376, at 882-2378. You're live streaming on the internet. So, i-google nyo na lang po rmnnews.com/tv at dadalhin po kayo kung ano man na website yon o kung ano man na stasyon. It's very, very simple. I-google nyo na lang po yun. rmnnews.com/tv. If you want to send us email, send it to larouchephilippines@gmail.com. Okay, before I forget, also, if you want to know what's going on around the world on a 24/7 basis, tignan nyo po itong larouchepac.com sa internet. larouchepac.com. larouchepac.com. This is larouchepac.com is not an ordinary news channel. It is an intelligence channel. Ang information po dito ay intelligence information that you can get 24/7 in the net at the larouchepac.com. Okay, at this point, and as we normally have somebody, si Kathy, read to us ito pong ating statement ng Save the Nation movement. We'll ask Ara to do the honors this time. Si Ara will read to us ito pong declaration ng Save the Nation that very, very important po, lalong-lalo na kung sana po meron nakikinig na mga malapit o kaibigan ng darating na pamahalaan. Ito po ang title po namin dito is 3 Urgent Steps for the Survival of Our Nation. In Filipino, 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Deklarasyon. 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Habang ang buong mundo ay dumaranas ng malawakang pagguho ng pandaigdigang ekonomiya at sistemang pananalapi, sa kabila ng marami at paulit-ulit na mga babala ng Larouche Movement, ang isang pabayang pamahalaan, mga walang kakayanang mga tagapamahalang ekonomista, at mga litong mamamayan ay walang magawa't nakatungangan na lamang sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Habang ang mga patakaran pang ekonomiya, gaya ng malayang pag-aangkat o import liberalization, pagsasapribado at deregulasyon, maging ang ating pag-angkop bilang isang ekonomiyang naninilbihan na lubhang nakasandal lamang sa pangingibang bansa ng mga Pilipino bilang mga alila. Sa halip na paunlarin ang ating pansakahang industrial na naglilikha ng tunay na trabaho, ay napatunay naging daan upang sirain ang kakayanan ng ating lipunan na manatili bilang isang bansa. Habang ang sistemang floating exchange rates na ipinatupad noong 1971 to 1972 ang nagsilbing paraan upang ang mga sakim at ganid na nagpapautang sa buong mundo, ang Inter-Alpha Group o mga institusyong pinansyal na kinakatawan ng IMF na magpataw ng paulit-ulit at walang humpay na pagpapalit ng halaga o devaluation sa ating pananalapi. Nang sa gayon ay kusa at malupit na dadaragdagan ang ating nakaimbak na utang panlabas at immoral na pagbabayad nito.
Habang ang ating bansa ay isinusuong sa halos lubos na pag-asa lamang sa pag-aangkat ng langis, sa pamamagitan ng pagbasura na maaaring naging pangunahing pinagmumulan ng pinakamatipid, maaasahan at katutubong pagkukunan ng enerhiya, ang Bataan Nuclear Power Plant. Habang ang kasalukuyang umiiral na kalagayan ng buhay ay malubhang lumalala sa antas na hindi pa nararanasan sa kasaysayan at sa hindi matiis na kalagayan, kung saan ang kawalang pag-asa at pagsuko na lamang ang nakakayanig na katotohanang hinaharap ng mga kinalumutang Pilipino. Habang ang kasalukuyang gobyerno ay paulit-ulit na napatunayan ang kanyang malalang kawalang kakayanan, sagad sa korupsyon at walang awa, at damdamin sa tumitinding kalagayan na kahirapan na dinaranas ng taong bayan. Habang ang makapangyarihang mga politiko, may impluwensyang negosyante at mga ekonokwaks sa edukasyon ay nagkaisa na iligaw ang mamamayan sa paraan ng mga dinoktor na survey, gawa-gawang statistika, mapanlinlang na propaganda at maling edukasyon. Habang ang ating mga kababayan ay nahandugan ng mga libangang pampolitika na halos hindi naiiba sa mga pang-araw-araw na telenovela ng mga politiko na inaalok ang kanilang mga sarili bilang panghaliling mga pinuno, siksik sa mabubulaklak na pananalita, ngunit salat at hubad sa mga dakilang kaisipan ay patunay lamang ng kanilang kakulangang karunungan at pag-uunawa sa mga suliranin at ang kakapusan ng hinihiling ng kagitingan upang gawin ang tama at harapin ang tunay na suliranin upang mailigtas ang mga buhay ng mga nagugutom na Pilipino. Habang tayo'y patuloy sa paglala patungo sa kaguluhan at anarkiya, dumaranas ng pagkawalang kakayanan ng pamahalaan upang ipagkaloob ang mga pangunahing paglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan at pangkapayapaan at pangkaayusan, na dinadagdagan pa ng paglaganap ng mga kriminal politiko na warlords na sangkot sa weteng, droga at buong pagmamataas na namamayagpag ng walang pakundangan. Panahon na upang isakutuparan ang ating karapatan at tuparin ang ating mga tungkulin bilang mga mamamayan at mga makabayan ng Republika ng Pilipinas. Naobligahin itong kasalukuyang pamahalaan na ipatupad ang mga agarang pangunahing hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa upang agad na maiwasan ang karagdagang pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino dahil sa gutom at karamdaman, at mabigyan ng katiyakan ang pagunlad ng mga susunod na salinlahi. Sa mga layuning ito, mariin naming iminumungkahi ang mga sumusunod na agaran at nararapat na mga hakbangin na dapat ipatupad sa lalong madaling panahon. Una, ang agad na pagpapatupad ng isang malawakang may bisang agham na infrastrukturang programang pambansang paglikha ng pagkain o Science-Driven Infrastructure-Based Massive National Food Production Program. Upang paramihin ng ikalawa, ikatlo o ikaapat na beses ang panustos ng pagkain, pinangungunahan ng gobyerno at lahat ng kanyang mga sangay, pribadong sektor at mga samahang sibika. Ito ang dapat maging pangunahing proyekto ng gobyerno bilang pasimulang pagtanggol laban sa pinakamalubhang inflasyon o hyperinflation. Ikalawa, ang pagpapaandar ng Bataan Nuclear Power Plant bilang bahagi ng isang programang pagpapaunlad ng enerhiya na binubuo ng lahat ng uri ng mga pinagkukunan ng enerhiya at agad na magtatag ng programa sa pagpapaunlad ng enerhiyang nuklear. Hindi lamang upang magbigay ng pinakamalinis at
pinakamatipid na kuryente. Maaasahan, mapagkukunan ng enerhiya para sa pag-unlad ng pansakahang industrial, patubig at mga pamamahalang pinangasiwaan ng panubig o irrigation and water management systems. Mga sistemang pagmaramihang sasakyan na pangkalahatan, mass transit system. Kundi upang siyasatin pa ang iba pa nitong mga kapakinabangan, partikular ang paggawa ng maiinom na tubig mula sa mga plantang pinaandar na nuclear na nag-alis ng asin sa tubig dagat o nuclear power desalination plants. Ang paglilikha ng mga isotopes na ginagamit sa makabagong mga pasilidad na paggamutan at ang paggamit ng hydrogen bilang pamalit na pagkukunan ng panggatong. Ikatlo, ang paghayag ng pagliban ng pagbabayad ng utang panlabas. Ngayon ay higit sa 10 bilyong dolyar bawat taon. Pagbayad ng malupit pasakit ng mga utang na natamo lamang sa pagpapaliit ng halaga ng ating piso at tinitipon sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng value-added tax o isang uri ng buwis para sa lahat ng mga mamimili at kumukonsumo. Pagtaas ng singil sa kuryente at tubig. Buwis sa paggamit ng kalsada o highway toll fees. Pagtaas ng singil sa iba pang mga infrastrukturang pampubliko at mga kalakal na lubhang pinabibigat ang buhay ng mamamayan. Hindi lamang ang mga ito ang sagot sa mga pinakamalalang suliranin ng ating bansa. Ngunit kung tayo ay kikilos bilang isang bansa sa pagharap sa isang mapanluray na paparating na pandaigdigang krisis pang-ekonomiya, ang aragang pagkilos sa ganitong mga pamamaraan ay kinakailangan. Ang alternatibo ay isang antas ng tagutom at kamatayan na hindi pa nararanasan sa ating kasaysayan. Ang tunay na pamumuno ay naasahang paglilingkuran ang kapakanan ng mga mamamayan at wala nang iba pa. Siya ay naasahang maghahatid ng katotohanan lamang at hindi mga kasinungalingan. Siya ay naasahang magliligtas ng buhay at hindi sirain ito. Kung itong kasalukuyang pamahalaan ay patuloy na pagtataksilan ang kanyang sinumpaang tungkulin at maging sanhi ng labis sa paghihirap at pasakit. Nalalagpas pa sa kakayanan ng pasensya at pagtitiis ng mga Pilipino, nanganganib ang gobyerno na mapalitan sa pamamagitan ng malayang kalooban ng mga mamamayan. Kahit ito pa ay nangangahulugan ng pagbuwis ng kanilang mga buhay. Nananawagan kami sa lahat ng mga makabayan at umiibig sa ating bansa na sumama sa amin na labanan ang kasamaan na lumikha ng kasalukuyang pangapasakit nito. Samahan niyo kaming ukitin ang isang magandang kinabukasan para sa ating kabataan. Kumilos tayong may pagkakaisa sa mga itinataas ang dangal ng mga tao bilang natatanging nilalang sa wangis ng Diyos. Pinagkalooban ng mga hindi mahiwalay na karapatan sa buhay, kasarinlan, at pagkamit ng tunay na kaligayahan. Kasabay ng mga tunay na patriotiko ng lahat ng mga malalayang bansa, talunin natin ang mga makapangyarihang naiswasakin ang diwa at layunin ng taong upang tumuklas ng katotohanan na kung wala nito ay hindi maaaring magkaroon ng katarungan, walang kapayapaan at walang kaunlaran. Ito ang mga prinsipyong hubog ng saligan ng isang panibagong pandaigdigang muling pagsilang o a New Global Renaissance. Isang bago at makatarungang pandaigdigang sistema pang-ekonomiya o a New Just Economic World Order. Isang daigdig na kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Nilagdaan, Save the Nation Movement.
Alam na nating mapagkakatiwalaan ang generics dahil singligtas at singbisa ito ng branded. Di kalidad pa. Pero alam nyo ba na basta gamot, alam nyo ng pharmacist ng The Generics Pharmacy. Basta ipakita lang reseta. O, ngayong alam nyo na, punta na sa The Generics Pharmacy. Tandaan, basta generics, The Generics Pharmacy, the country's largest drugstore chain with over 1,700 branches nationwide. Ang resetang sigurado, may generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa'yo? Tandaan, basta generics at gamot pang maintenance, TGP, The Generics Pharmacy lamang. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,700 branches nationwide to serve you. Sa 10 pesos lang na Max Menthol Candy, to the max din ang chance na maging milyonaryo sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 ngayong June 6. Sa 10 piso mo, ramdam ang menthol coolness na hatid ng Max Honey Lemon, Cherry, Dalandan Orange, Honeyman-C, Eucalyptus, and Extra Strength. Ipagpalit ang 10 empty Max wrappers sa pinakamalapit na RMN station para makakuha ng isang raffle coupon. At ang coupon mo, maaaring maging 1 million sa grand draw. Patuloy lamang ang pakikinig sa IFM at RMN stations para di mahuli sa balita at premyo. Maging milyonaryo na with Max Menthol Candy. Basta Menthol, Max. Per DOH FDA CFRR permit number 0435, series of 2016. DZXL 558 nanguna sa inyong mga radyo. Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito po ang yung katipunan si Butch Valdez. At kakatapos lang po basahin ni Ara Cruz. Walang iba kundi ang magandang anak ni Cathy Cruz. Kita nyo naman, aral na aral, ano? Very good. Ilan taon ka na, Ara? 20 po. Ha? 20 po. 20, okay. And you're still in school, di ba? Ha? Opo. Saan ka nag-aaral? Sa may SASI po. SASI? Opo. Ano yung SASI? Southeast Asian College Incorporated. Okay. Matagal na po nag-organize para sa atin si Ara. Yan pong Save the Nation, madalas niyang dinidistribute, no? At kung saan hindi maabot ng kanyang ina, dahil di ba mas mabilis kang tumakbo sa kanya, di ba? So nadadala mo yung mga materials pang distribute, di ba, Ara? By the way, bago po ang lahat, binabati po natin walang iba kundi yung kaibigan natin dito na si Ver Acevedo, ha? Bulit mo third place, Seth. At nagwagi siyang third place sa isang mabigat na guitar competition sa may... Saan to? Sa UP? Sa PWU po, sa Philippine Women's University. Ano yun? Puro babaeng kalaban mo? Hindi naman. Lalaki. Puro lalaki. Pero dun lang ginanap. Dun lang ginanap na. Para alam po ng ating mga tagapakinig, si Ver po is a classical guitarist, no? Aral po yan sa UP. And he's now on his master's degree in music pa rin, di ba? And kailan ka ba matatapos, Ver? Hopefully next year. Hopefully next year. Kung hindi ka mag-absent, yung ba yun? And among the things that he has to do, syempre, he has to participate in this type of thing. And besides, ang thesis mo will also be in music, di ba? Yung, tutugtog ka rin, parang recital, ganyan ba yun? Oo, kabut siya. Usually ganyan pag music may recital. Di, wag kang magatubili. Maraming pala dito. Yung ba kailangan mo pala? Wala, nakakalanin natin ang audience. Kaya natin ang taga-pala. Sige. Baka ang method of passing or failing kung gaano kalakas ang palakpak, di ba? Very good. So, congratulations to Vera Chibido. Anong piyesa ang
mo doon? Yung parang Pinalaban. Yung context po kasi may round 1 siya and round 2. Sa round 1, may required na piyesa na isang piyesa ni Bach. yung tinatawag- Johann Sebastian Johann Bach. Sebastian Bach. Ah, Na ang title ay Jig, dun sa kanyang isang grupo ng mga piyesa. And Right. yung prepared piece natin ay tinatawag na Fantasy Variations. Based on the Philippine folk tune Sarong Banggi. Sarumbanggi. Yan, Sarumbanggi na yan, Fantasy Variation, yan daw ang parang pinaka-classical music ng Pilipinas, di ba pa? Di ba? Or sa gitara. Sa gitara, yung piyesa na yun, isa sa mga kinukonsider na isang major work, no? Instrumental. Mahirap ba yan? Mahirap. Medyo mahirap kabutch, pero kakayanin naman. Practice lang. Pala, Sir Butch, next Yeah. week, tutugtog siya. Okay. Pwede rin. Yeah, siyempre, madalas meron naman tayo, kuminsan meron tayong musical portion dito sa atin, lalo na pag classical music na. Dati pumunta na sila dito ni Eric, di ba? Opo, tumugtog po siya. Okay, so congratulations Mr. Ver Archibido dito sa pagwawagi mo dito sa competitions of classical guitar competition na ginanap sa Philippine Women's University. Kung gusto nyo pala ng guitar lessons, i-text nyo na lang. Yung text line. Hindi niyo po siya May i-text. plug. Okay, there's marami po tayong interesting topics to talk about, no? Siyempre, walang iba kundi itong parating na bagong pamahalaan, no? Na pinumumunuan ni walang iba kundi si President-elect Rudy Duterte, na maraming almost every day there is something new in the news about what he said or what he didn't say, no? And ano ba yung latest, Ver? Meron ba kayong nababalitaan? Well, gabo siya, yun nga yung alam ng lahat, no, yung catcalling o itong sipol niya, no, sa isang mamamahayag, dito kay Marie Sumali, at marami pang iba pa, no. Pero ang isa rin kabot siya, gusto ko lang kasi ito mas recent lang, medyo yung mga panawagan niya ukol dito sa mga general, no, dyan sa Krami. So medyo parang first time ko yata kabot nakakarinig ng mga ganyang pagbabanta sa Binabanta niya. Mag-resign na raw sila, Sir Butch. Tatlong general na PNP na nasa Krami, siyempre hindi binabanggit yung pangalan, no? Sinasabi ni President-elect Duterte, mag-resign na daw kayo, yung mga generals na sangkot sa droga, no? At mukhang siguro may mga ebidensyang linalabas at pinakita sa kanya, at bago kung hindi, ano din, papatayin niya? Ipapahiya po siya, talagang i-announce daw po yung pangalan niya. Papahiya sila, no? Not only that, I'm sure even if they resign, there will be cases filed against these people, no? Meron pa rin akong narinig dito sa Channel 5, no? Itong isang tiga-PDEA dati, si Jonathan Morales ba yan? Yung isang agent ng PDEA, ito mabigat ito. Basically, pinagbibintangan niya si Ochoa, no? Na si Secretary Ochoa, siya yung executive secretary ni Noynoy, na parang hindi naman niya sinasabing word na protektahan, pero parang dahil sa kanya, dahil daw kay Ochoa, mga maliliit lang na
drug pushers ang nahuhuli at nakukulong. Yun daw mga malalaki na linalabas nila ang mga ebidensya, hindi daw talaga nahuhuli at parang pinapabayaan, no? Malaking accusation nito. Hindi ko lang, buhay pa ba si Morales? Hindi, kasi alam mo, mabigat yan. Biro mo, executive secretary ang sinasabi mong, yan na ang pinakamataas na membro ng gobyerno na ilagay ang kanyang pangalan, no, dito sa illegal drugs para bang siyang pinaka-sponsor o siyang protector ng mga big drug syndicates dito. At meron din nagsabi, kung yung executive secretary na siya na yung protector, hindi kaya alam na rin ng boss ng executive secretary, hindi ba? Naku, mabigat yan, no? Diyan natin matetest ang result ni President-elect Rudy Duterte, no? Dahil kung may mga ganitong pahayag, gusto sabihin may mga witnesses at may mga tao, tsaka medyo documented itong mga kanilang paratang, no? And if that is so, dyan dapat natin makita ang result ng President-elect. Kasi hindi, matagal na natin sinasabi dito sa ating programa, yung mga drug lords na yan at drug syndicates, hindi aandar yan kung walang protector sa gobyerno. At madalas natin din sinasabi, pati na rin yung mga nagte-text sa atin o tumatawag, sabi na, sigurado yan, meron. Okay. Kanya lang, hindi lumalabas ang kanilang pangalan. Ito na nga narinig ko sa Channel 5 no? At ang sabi ng Channel 5, kinokontak daw nila itong si Secretary Ochoa tsaka si Kakdak. Ano ba ang position ni Kakdak? Ano ba yun? General? Director General. Yun yung dalawang pangalan na lumabas no? At wala daw reaction, hindi daw yung nagpapa-interview yung dalawa hinggil dito sa paratang ni Mr. Jonathan Morales. Naku, mabigat ito. And ewan ko kung bakit hindi din lumalabas sa mga ibang pahayagan o maski na sa iba-ibang lugar hindi pinag-uusapan. You know, sa akin, where there is smoke, there is fire. No? We don't know how deep it is and up to what extent this protection of drug syndicates goes. No? If it goes as high as the executive secretary, the only person right above the executive secretary is the president himself. And kanya naman pala iniisip ko dito sa mga bilibid, hindi ba nagmamanufacture pa sila daw dyan ng droga? Tapos, sino bang nagsusupervise ng bilibid? Di ba si De Lima? DOJ po, si De Lima. Hindi ba under her responsibility yan? Hindi ba dala-dala niya pa yung media, kunwari, huhulihin nila? Pagkatapos, uwi na sila. Opo. After about a month, eto na naman, o 2 months, eto na naman, makukuha na meron na naman sila makukuha mga paraphernalia. Eto na naman yung media. Tapos, babalik na naman. Ano ba to? Laro na lang, no? Tsaka, bakit kinukuha lang nila yung paraphernalia at hindi nila kinakasuhan uli? Itong mga taong na nandun na gumagamit nitong mga to, di ba? Bakit? Kanya kung minsan talaga, hindi ako masyadong sang-ayon sa death penalty, pero pag may ganyan, alam mo,
Ano ba yung mga tao dyan sa bilibid na yan? Hindi gagawa niyan kung wala silang ninong eh. Oo. Wala silang Nagpaprotektahan. sponsor. Eh kung ang sponsor mo ang napakataas sa Malacanang o napakadami ng senador o congressman, lahat yan mga ninong mo, ba't ka nga naman matatakot, di ba? Correct po. At saka Sir Butch, 'di ba, napabalita nga po na galit po talaga si President-elect Duterte kay De Lima. In fact, pati si De Lima talagang dahil pinagbabantay niya, kakasuhan siya. Palagay ko talagang kakasuhan, no? Kasi yan ang utos niya kay Aguirre ba yun? Yung Justice Secretary, sino yung Justice Secretary? Vitaliano. Itong mga kasama ko nagtitinginan baka hindi na naman nila alam mga pangalan. Mas bata kayo sa akin kaya ilan ang natatandaan yung mga pangalan. But this is a big bombshell, no? Yung pagsangkot ng pangalan ni Ochoa, no? Sa illegal drugs syndicate. Alam niyo po, ang isa sa aking sinagot nung tinanong ako dito sa isang parang press con, no? Kung sang-ayon ako sa death penalty. Sabi ko, dapat pag-isipan natin mabuti yan dahil totoo nga naman kung basta-basta tayong sasabi na mayroon death penalty. Ang kadalasan tinatamaan ng death penalty mga mahihirap. Ay yung mga mahihirap. Correct. Kasi yung mga mayayaman, no? May kaya sila na kumuha ng lawyer. May kaya silang bumili ng mga kapulisan, no? At ang mga sino bang nasa taas na lugar sa gobyerno, kaya nilang bayaran, no? At hindi sila mapepreso, definitely makakalusot sila sa death penalty. Ang tinatamaan lang sa death penalty yung mga maliliit na pusher. Marami, siyempre mali din yan, no? Yung pusher na yan, yung mga kunwari cigarette vendor lang sila, tapos nung pala sa ilalim ng kanilang mga sigarilyo mayroong mga pakete na mga shabu, no? Pusher yan at kinakailangan ikulong yan at kung ano man papataw na penalty dyan, no? Ipataw na at huwag nung papabayan makawala dahil mabigat na kasalanan yan. Pero yung pagpapasok ka sa death penalty, ako naiisip ko, isipin nyo, meron na may matandang ali. For example, may babaeng may edad, nagbebenta siya ng mga sigarilyo sa isang kanto at meron siyang 3 anak na pinapaaral o ano man, na binubuhay, no? Naiwanan na siya ng asawa niya. Pagkatapos kapit sa patalim, magbebenta siya ng ganito dahil bibigay sa kanya ng ibang supplier para ibenta. So sa kanyang paningin ay para lang siya nagbebenta ng sigarilyo, no? At kanya lang alam niyang labag sa batas, kanya nakatago. Yung ba papatayin natin? Yun ang gusto ko itanong sa yung mga gustong-gusto ng death penalty. Yung ba papatayin natin? Oh, let's say may bata, gutom, no? Nagra-rugby, no? Tapos nasanayan na niyang mag-rugby. Tapos nagbebenta siya ng rugby. Tapos tumanda ng konti, nakita nitong mga gumagawa ng droga. Binigyan siya nitong shabu para ibenta, no? Mas malaking kikitain niya. So, ganito, bakit siya ginugutom? Bakit siya nagra-rugby ng gutom eh? Saan yung magulang niya? Eh, wala eh, no? Nagpapalimos din eh, no? O kaya, yung magulang niya
nasa Iraq o nasa kung saan man, no? O namatay na, no? Yung ba papatayin natin, yung batang yon dahil nagbebenta siya ng shabu? At gusto ko, yan ang medyo delikado sa atin, no? Pero, kung sasabihin natin, makahuli ka ng isang senador, congressman, o miyembro ng gabinete, ha? Yung patayin. Nagproprotekta ng drug syndicate, no? Yung ba papatayin natin? Pag-isipan yung mabuti. Sa akin, alam nyo, may panahon noon na ang death penalty pinapataw siyempre sa heinous crime, tsaka sa tsaka sa treason. Treason, no? Pag may kalaban tayo, no? At kumampi ka sa kalaban natin, no? Ng Pilipinas, no? Pwede kang tamaan ng treason. At ang penalty dyan, death. Alam nyo yung lolo ni Noynoy Aquino, yung nag-collaborate sa Hapon, at kasama daw siya sa Kempitay, no? Yung Kempitay, siya yung Pilipino na Kempitay ba yun? Kalibapi. Siya yung Pilipino na nakatakip ng bayong. Nakatakip ng bayong yung ulo niya kaya para hindi makilala. Tapos tinuturo niya sa Hapon yung mga gerilya. Yung po yung makapili. Yung mga gerilya na lumalaban sa Hapon. Dahil ang Hapon noon yung mga patriotiko na lumalaban sa Hapon, tinuturo niya, siyempre pag nauli yung pinapatay. No? Itong mga Pilipinong to, yun. Yun ang mga traidor sa bayan, hindi ba? Tapos, yung si lolo ni Noynoy, tatay ni Ninoy, kumampi siya sa Hapon. Kalaban ng Pilipinas yun, di ba? Nauli siya, at naghihintay siya ng tawag dito, na-indict na siya, naghihintay siya ng kanyang trial, no? He was probably out on bail. So dun sa sabungan, nasa sabungan siya yata, no? Inatake, namatay. Pero pag pakita ng mga abogado na siya ay isang traidor sa bayan, he's guilty of treason, right there and then, ang kanyang parusa, kamatayan. Alam nyo ba, isa pa sa mga collaborators sa Hapon, no? Na mahabang storya to, pero yung collaborator sa Hapon, yung lolo naman ni Mar Rojas, no? Si Manuel Rojas. Talaga, no? Nasa lahi. Pero meron siyang mga ginagawa noon na pinotektahan siya ng mga kano dahil nakahanda siya na ibigay sa kano yung kagustuhan nila na labag naman sa interest din ng ating bayan, no? Katulad nitong mga, yung tinatawag na Bell Trade Act, no? Pagtataksil din yung pagtataksil din, no? Pero talagang lahi. Ibig sabihin, para hindi tayo masyadong malayo sa usapan, sa aking palagay ko lang po naman, alam mo naman, kuro-kuro, tsaka programa natin to, kaya pwede tayong magbigay ng ating sariling opinion, di ba? Sa aking pong palagay, yung treason, no? Balagay ko pwedeng malagay na penalty, death, no? sa mga treasonous, no? Yung mga taksil, pagtataksil sa bayan. Kung sa sundalo, pag nagbaharap ng kalaban nyo, di ba nagpuputukan kayong ganyan? Tapos yung isang sundalo, no?
tumakbo at tumalikod at tumakbo. May karapatan yung iba, yung kasama niya at opisyal niya, na barilin siya. Right there. No? Pag tumakbo ka, right there, pwede kang barilin. I don't know what the term is, but dereliction of duty or something like that, I think. But that one, no? Pwede kang barilin. Kung gagawa ka ng mga paraan, katulad ng sa aking palagay, itong kay Noynoy, bubuksan niya ang bayan natin, no? Para mapasukan itong mga kano, no? At gagawin tayong base militar ng kano para sa kanilang mga intensyon na bombahin ng China. Labag sa ating interes at palusot. Hindi na dadaan sa Senado, hindi na tatanong ang mamamayan tungkol dito, basta makikipaggawa na lang siya ng agreement na gagawin niyang base militar ang bayang Pilipinas. Palagay ko, that's a good case for treason. Pero again, papasok tayo dito. So ganyan po ang treason, traidor sa bayan. Ngayon, siguro pwede natin palawakin ang ibig natin sabihin sa treason. Kung anong klaseng crime will fall under treason. Any crime that will reach a level, or the offense reaches a level that threatens the security of our nation or our republic, should be considered as treason. Okay. Alam nyo, sa Mexico, yung mga drug syndicates doon have reached a level na ang armas nila at ang firepower nila kaya nang makipagdigmaan sa gobyerno. At nakokontrol na nila ngayon iba-ibang mga bahagi, mga ibang towns ng Mexico dahil na-occupy nila at sila ang namumuno doon. Hindi kayang pasukan ng army ng Mexico. Ngayon, kung ganyan ang kalaban, no, at doon na papunta, no, doon na papunta ang kanilang lakas, no? Bakit ka pa maghihintay? Kung doon na papunta ang kanilang lakas, pwede na sigurong i-consider at what level, depende na yan sa mga mambabatas, at what level should drug pushing or illegal drug sponsor or protection or manufacturing, distribution can be considered as a national security threat. And if that's the case, then it should be considered as treason. And if it's treason, ang penalty siguro pwede ng death. Okay. At kung ganyan ang gagawin nating proseso, ako nasa siguro yung death penalty yun hindi masasama yung mga maliliit at mga mahihirap. Yes. Ang may sasama mo dyan, mga malalaking tao at mayayaman. No? At kasama na rin siguro mga dayuhan na kasabwat nila. No? Mga opisyal ng gobyerno, mga malalaking negosyante, no? At palagay ko, hindi na mahihirap yung mga yon.
Pero sir, kasi syempre ang pagsasagawa o pag-amyenda ng batas, sir, dumadaan yan sa Kongreso, dumadaan sa Senado. Kung ang mga nasa Kongreso mo, mga mambabatas mo, siya ring mga sangkot sa droga, katulad nung lagi nating binabasa sa 3 agarang hakbangin. Isa po yun sa mga talata na nakasaad sa atin, mga politiko. Kanya nga sinasabi ko kanina, ito yung ang tanong doon ko ipapasa nila. Pagsubok. Hindi. Pagsubok sa liderato ni Duterte. No? Ito ang tunay na pagsubok sa liderato ni Duterte. Kung gagawin niya, for example, may ebidensya siya na ilinabas sa kanya tungkol kay Ochoa. Kung man may ebidensya, hindi ko naman inaano si Ochoa. Lumabas na kasi yung pangalan niya. Hindi ko man kakilala yan. No? Pero, kung may ebidensya, anong gagawin mo? Tatakpan mo din? Papabayaan mo? Paparesign mo na lang? Nakalusot na siya? Tapos na ba? Ano ba? No? Hindi naman siguro pwede yung ganyan. No? O sige, paresign mo na. Tapos na yan. Hindi pwede yung ganyan. May ginawa silang kasalanan sa taong bayan. No? Kailangan managot sila. Diyan na makikita natin yung tunay na change, pagpapalit. Tsaka yung determination to do something for the country. No? Dito pa lang sa droga pa lang yan no? Ay nako, meron pang mga iba na talagang pagsubok din kay Duterte sa larangan ng ekonomiya, no? Isa pa tatalakayin natin. May tanong ka, Bert? Magkabot siya, ayan, bago lang siguro mapunta dito sa ekonomiya, isa sa mga naalala natin or sabihin na natin, hindi ito itong pahayag ni Mr. Jonathan Morales, no, na dating PIDEA agent, yung pagbanggit niya dito kay Executive Secretary Ochoa, hindi ito kabot siyang unang beses na nadawit o nalabas ang pangalan ng executive secretary or siguro yung kanyang pinamumunuan na ahensya, no? Kabot siyang, alam ko, yung isang opisyal din to, kabot siya na nahuli noon, natandaan ba natin to, nahuli sa mismong paggawa ng parang isang apartment yon or condo na doon pala ginagawa yung mga shabu, no? Tapos yung dati ring PIDEA agent. Siguro few months back lang to, kabot siya. Sa katunayan ay alam ko nag-bail to ngayon Ayun si Marcelino. Yes sir. Isa pa yan. Ang sabi noon, yung si Marcelino na naka-bail, na lumabas, ang bail niya 1 million pesos, nakabayad siya para makalaya. Bail naman, hindi naman talagang free ka na no? Pwede kang, bail means hindi ka nakakulong. Pero hindi ka pwedeng lumabas o hindi ka pwedeng tumakas o ano. Pero hindi ka nakakulong. Yun ang ibig sabihin ng bail. Na pwede ka nilang kunin, no, at ikulong pag umano na yung kaso mo. Pero ang sabi nila dito, si Marcelino daw, I don't know him. He might be innocent, but at the time that he got caught, very unusual circumstances. Na mayroong PIDEA na nagre-raid ng lugar kasi drug din yun. Drug headquarters yata yun. No? Pag sugod ng mga ahensya ng PIDEA, nandun siya, kasama yung parang drug lord na namumuno dun sa lugar na yun. 2 sila ang nahuli doon. So nagkagulatan kasi magkakilala no? Ba't ka nandito? Sabi niya meron daw siyang mission order. Yun daw mission order niya. Ewan ko kung ito nakukuha ko lang sa pahayagan. You can see this in the newspaper, so I'm free to tell you the story as I read it in the newspapers.
sabi dun sa na meron daw siyang mission order na he reports directly to Ochoa. He reports directly to Ochoa. Bakit si Ochoa? Kasi Ochoa is the head of the anti-drug task force na itinayo ni Noynoy. Ha? Siya ang namumuno doon. So he reports directly to Ochoa. May order siya doon. Anong ginagawa niya? Hindi niya masyadong klaro. Saan yung mission order niya? Hindi din mapakita. No? Wala siyang pinapakitang mission order. Hindi niya mapaliwanag mabuti kung ano yung ginagawa niya, nakasama itong Chinese na yun ang talaga nilang huhuliin. Pero nagulat sila, bakit kasama ito? Hindi naman itong bakit siya kasama dito? Sabi niya, uhuliin din daw niya, pero malabo hindi magkakilala sila no? So he's going to have to explain himself. Marami, alam niyo po ba nung eleksyon ng 2010, bago pa yon, recently, di ba, may police official na kasama din sa PNP naman, na anti-drug task force din. Di ba rinade yung bahay niya? Yung sa Maynila. Oo. Yung sa Maynila, tapos punong-puno ng pera, tsaka baril, tsaka droga yung kanyang bahay. Opo. No? Tapos, wala na, hindi na siya makano dahil caught red-handed na siya doon, di ba? Police ito! Official ito! Ang assignment nito, manghuli ng mga drug pushers. Drug. Tapos nandun sa kanya bahay. Gusto ko lang ipaalala ulit sa ating mga tagapakinig. Noong 2010, meron very strange happening about 2 weeks before the elections of 2010 na pagpasok ni Noynoy. May lumabas headline dito sa Daily Tribune, yung dyaryo natin. Ang sabi doon na ang isang lugar sa Quezon, isang isla sa Quezon, ay ginagamit na transshipment point ng droga. Transshipment po, ang ibig sabihin, galing sa ibang lugar, dadalhin dito sa atin, tapos buhat dito sa atin, ayaw ko kung anong gagawin, baka proseso o ipapadala naman nila sa ibang lugar, Kasi kung minsan, ang mga drug syndicates na work internationally, gumagawa silang mga ibang ruta ng mga ng kanilang supply ng kanilang mga droga. At ito daw lugar sa Quezon na transshipment point. At ang sangkot daw dito ay isang opisyal ng lungsod ng Quezon, Pagkatapos, pero yung treasurer ng Liberal Party, ang pangalan niya po ay si Nantes, Nantes. Siya daw, according to not the US Drug Enforcement Agency, according to them, yun ang report ng Tribune. Ito daw si Nantes ang sangkot dito. Siya ang nagpapayag kasi siya ang vice governor o governor noon ng Quezon. Okay,
So nagkaroon na ng, yun lumabas yan sa dyaryo, treasurer of the Liberal Party. Na-elect si Noynoy. Ito, tumatakbo din itong Sinantes, re-election. No? Hindi niya maintindihan yata kung bakit natatalo siya. Imagine, ikaw yung tresurero ng buong Liberal Party. Tapos Nasa iyo ang pera. So, lahat ng perang kailangan mo, ikaw din ang ano. Kung ikaw ang tresurero, gusto sabihin meron kang source ng pera. Kanya ka ginagawang tresurero dahil ikaw yung may pera. Di ba? Kung wala kang pera, hindi ka tresurero. Sigurado. So, siya yung may hawak ng pera at siya ang pinanggagalingan ng pera. Tapos siya pa ang matatalo. Binikos machine siya. Pinikos machine siya na matalo siya. Siyempre, aangal to. Di ba? Sa laki. Wala pang ilan araw. Alos binibilang pa lang yung mga, wala pang proklamasyon kay Noynoy. Patay na si Nantes. Sumabog daw yung kanyang helicopter papunta sa Manila. Kasi haharapin niya yung mga kadil niya eh. Sumabog daw yung helicopter niya. Patay. May istorya ba? Wala. Anong nangyari? Wala. Itong mga media. Wala. Bakit? Siyempre, nagkalat ang pera eh. No? Walang magsasalita. Kanya ito si Duterte. Galit na galit sa media eh. Galit lang naman po siya dun sa pangatlong klase ng media. Yung bayaran. Yung bayaran. Okay. Yeah, pero kung minsan naman parang linalahat niya naman kasi kanya daw nagre-react yung iba. Oo. Pero totoong may ganyan eh. No? Totoo, sir. Alam naman ng lahat ng media na may ganyan. Ang ayaw lang ng media, bakit mo naman linalahat? Anyway, so this is drugs. And buong Liberal Party, kanya nakapasok yung presidente. Malamang ang pera galing sa droga. Ano pa ba yan? Hindi ba a threat to national security yan? Yan ang treason. Treasonous. Kung ikaw ang namumuno at ikaw ang head ng Liberal Party, ang head ng Liberal Party noon ay si Noynoy Aquino. At ang tresurero mo ay si Nantes. Ibig mo sabihin, hindi mo alam kung saan galing yung perang yan. At ibig mo sabihin, hindi mo alam ngayon na ganito kalaganap ang droga at wala kang kinalaman dyan. Yung collaborator sa hapon. Traidor sa bayan. Kayo lahat, traidor sa bayan. Kayo magkakamag-anak, traidor sa bayan. This is the proof of the resolve of this coming administration. Is he going to go after them? Siya mismo nagsasabi na ang kanya siya binoto ng 16 million people ay dahil sa frustration at ang galit nila sa kasalukuyan administrasyon. He himself knows that. Sa kanya yung protest vote, siyang ginamit ng protesta. Yung pagmumura niya, parang pagmumura na ng bayan yan laban sa kasalukuyan nangyayari sa kanila. Kanya tinotolerate ng tao eh. Kasi ang tao talagang nagmumura na eh. No? At gusto na talagang pumatay eh. No? Maski sino, ba yan? Droga. Etong drogang pinag-uusapan natin, konektado na sa Malacanang, biro mo. Andiyan na si Ochoa eh. So,
we're facing this situation. We're still talking about drugs. But the other, sa akin pong palagay, yung critical situation sa enerhiya. Dito sa 8-point program ni Sonny Dominguez, sabihin na natin ni Duterte, no? Ay parang carbon copy po ng economic program ng etong kay Noynoy Aquino. Hindi nyo ba nahalata? Lahat ng mga administrasyon nagpapalit ng presidente. Pero yung kanilang mga ekonomista hindi nag-iiba. Galing sa parehong eskwela. Hindi lang parehong eskwela sa University of the Philippines, but parehong pag-iisip, no, ng kanilang mga ekonomista. Yang si Pernia, pareho din ng ekonomista dati ng nakaraan. Itong administrasyon ni, sino ba yung ngayon kay yan, nakalimutan na naman kasi puro gitara to eh. Pero lahat yan pareho. At yung nakaraan kay Gloria, ganyan din. At yung nakaraan kay Erap, ganyan din. At yung nakaraan kay... Hindi po nag-iiba ang economic policy. Ang economic policy po ng mga ito, at always ang programa nila, magtataas sila ng buwis. Ngayon, ang pinakamadaling itaas yung value-added tax, yung VAT. No? Tapos, ano pa ba yung gagawin? Sasabihin nila, kinakailangan meron tayong effective population control program. Bawasan mo yung populasyon, sobra-sobra na, hindi na kaya ng ekonomiya natin. Kanya patawan mo ng RH bill. Pero kumakain pa yung mga malalaki, matatanda, kumakain pa. Hindi nga, pag meron kang economic policy na hindi mo bibigyan ng malawakan at tamang trabaho, wala silang kikitain. At pag pinabayaan mong tumaas ang halaga ng kuryente, tataas din ang halaga ng pagkain. At pag tumataas yan, wala silang trabaho, walang makain, magkakasakit yan, mamamatay. Mababawasan ngayon ang populasyon mo, hindi ba? Sasabihin nung, nga, no? Hindi ka pa bibintangan. Kasi, hindi mo naman, ano lang naman yun, resulta lang ng economic policy mo. But sinong nagsasabi sa yung ganitong economic policy mo? Yung mga ekonomistang yan, nanggaling sa UP pa yan, dalubhasa pa yan. Sino pa ba? Yan, yung mga nasa Central Bank na yan. Yung mga nasa NEDA, yung mga yan. Yung mga sa mga University of the Philippines at sa University of Asia and Pacific, sa LaSalle, sa Ateneo. Yan mga yan ang nagsasabi sa'yo na tama yan. Malinis ang kamay mo. Kung dumadami ang namamatay na tao dahil sa gutom at sakit, hindi mo kasalanan. Sumusunod ka lang naman sa eksperto, di ba? Alam mo, for a while, pwede mo sigurong gawin excuse yan. Pero habang meron na pong Save the Nation movement at nagpapakita sa inyo na hindi po tama yung ginagawang yan, no? At dapat palitan kung talagang seryoso ang inyong pamahalaan na magsasalba ng buhay ng tao at hindi magiging kasangkapan sa pagpatay ng tao, siguro magagawa ang tamang klaseng economic program. Katulad dito sa enerhiya, hindi ko na lang sinasabi noon habang pinapag-usapan natin ng nuclear, no? Ng nuclear energy, hindi ko na lang pinag-usapan noon etong tungkol sa EPIRA. Kasi alam ko na pag pinag-usapan natin ng EPIRA, magkakanda gulo. But during the whole time of Gloria and Noynoy,
what I was trying to stress in this program is the benefit and the effectivity of nuclear energy. Now, is it automatic that if you have a president, gusto niyang nuclear, magagawa agad yan? Hindi po no? Kasi meron tayong tinatawag na EPIRA law. Yung EPIRA law, ang isang batas na ginagawang pang-pribado sektor lang ang enerhiya. Pribado sektor lang. Bawal pumasok dyan ang gobyerno. Ang enerhiya po ay tatlong parts, no? Three segments po ang energy. Energy generation, energy transmission, and energy distribution. No? Dito po sa EPIRA law, ang sinasabi, lahat ito sa generation, sa transmission at distribution ay nakalaan lang para sa pribado sektor. At bawal pumasok dyan sa tatlong segments of energy ang gobyerno. Bawal, in effect, parang pinagbabawalan na ang gobyerno proprotektahin ang mamamayan sa walang humpay ng pagtaas ng halaga ng kuryente. At kung pinagbabawalan ng gobyerno, sino bang nagpabawal yan? Bakit kayang magbawal sa gobyerno? Ang presidente natin mismo ang nagtali ng kamay ng gobyerno. Si Fidel Ramos. Siya nagumpisa niyang EPIRA yan. At parang sinabi niya, tatali niya ang kamay ng gobyerno para hindi maprotektahan ang mga mamamayan sa pagtaas ng halaga ng kuryente. Bakit niya gagawin yan? Pera siguro. Nabigyan siguro. Ang problema, sino ba ang isa sa mga mataas na advisor ni Duterte sa Davao? Si Fidel Ramos din. Sino ba mga ekonomista ni Duterte? Pareho pa rin. Ibang pangalan, parehong pag-iisip. Sino bang gumawa ng 8-point economic program ni Duterte? Yung mga negosyante. Ano ang gusto ng negosyante? Pareho pa rin nung dati. Dito nga, nanggigigil ang taong bayan Dito sa kahirapan na dinudulot ng sistemang yon. Tapos itutuloy pa rin natin. Dapat repasuhin. At pwede po ba? Alam ko, hindi naman ako I don't want to overstep the president. Presidente siya, no? Pero gusto ko lang paalala, no? At babigyan ng konting advice, no, ng mamamayan. Yan pong mga taong yan po ang gumawa ng sistemang pagpapahirap sa buhay, no? Kanya naman po, madali pong magbenta-benta ng droga dahil kapit sa patalimit ng mga tao Bakit po kapit sa patalimit? Walang trabaho gutom. Sinong gumawa yan? Yan, yung katabi ninyo, yung nag-umpisa ng VAT. Si Fidel Ramos, siya nag-umpisa ng VAT Tapos si Gloria nag-EVAT. Tapos ngayon magkakaroon ng EVAT-VAT na naman.
Wala na bang ibang alam gawin itong mga ekonomistang pulpul na ito, itong mga econo-quacks na ito? At yan po si Fidel Ramos. Bakit po sinasabi ko yan? Kasi yan ang nagtulak po sa atin na gawin ganyan ang ating enerhiya, na gawin yung parang EPIRA. Pareho pong sistema ang ginawa nila yan sa California, sa US. Pumalpak po yan. Kumuntik po nagrevolusyon dito sa US noon, yung ginamit nila yung Enercon. Kumuntik na nagbangkarote yung buong state of California sa Amerika. Kanya pinigil po nila yan eh. Tapos itong mga hunghang na mambabatas natin, sumang-ayon sila kay Ramos, na implement itong EPIRA dito sa atin. Yan. Kanya po ngayon, ang Pilipinas ang nagbabayad ng pinakamataas na halaga ng kuryente sa buong mundo. Because we were stupid enough to allow it. I don't think the President Duterte is going to succeed in fixing up the criminality and drug problem if he does not change the socio-economic system. If he does not change this economic program that he is being presented by Ramos and Dominguez and his economists, Pernia and all of them, if he does not change them, he will not succeed in the peace and order problem. Opinion ko lang po yan. Sa akin pong palagay, kanya po may malaki ang crime dahil po kapit sa pataliman tao sa gutom. And if we don't change that economic policy, we will increase and enhance their problems of poverty. We will continue to have peace and order problems. Oh yes, we might be happy that some guy from Malacanang was lynched in Luneta, binitay sa Luneta, on death by musketry sa Luneta. Oh, masaya yun. Pero ang karamihan po ng taong bayan, mas malala pang kagutuman. So ano pong nangyari dito sa binibitay dyan sa Luneta, kung man magbibitay kayo sa Luneta? What effect does it have? If you are feeding crime by letting them continue to be poor. That's why ang isa pa sa test niyan, itong EPIRA, he has to have that repealed. Kontrolado naman niya yung Kongreso, ang dami nang pumasok sa PDP laban eh, di ba? Di sabihin niya dito sa mga to, i-repeal nyo yan. Kung di nyo rin-repeal yan, halungkatin ko yung mga kongresistang gumagamit ng mga shabu. Meron eh. May mga gumagamit ng shabu dyan, may gumagamit ng cocaine. Dahil mayayaman yan eh, no? Cocaine. At, mas marami yung marijuana. No? In both the Senate and lower house. Tanggalin mo po yung EPIRA, makakapasok na ngayon ng gobyerno, paandarin itong nuclear power plant at magtayo pa ng ibang nuclear power plant sa Mindanao at sa Visayas. No? Lalong-lalo na yung mga bagong modelo ngayon, 2-3 taon, yung maliliit, yun lang naman ang kailangan natin eh. No? Magagawa nila yan right away. The nuclear power plants, let's say, that they have in aircraft carriers, for example, or in submarines, maliliit lang yon. Nuclear power plant na yun eh. Pwede mong ilagay sa buong Mindanao, ang laking ginhawa na sa taong bayan yan eh.
yung dito sa atin, medyo malaki to. Nakatayo na no? And itong sa Bataan, nakatayo na. Paandarin na natin. Ayan po sana, ito pong gusto kong itulak, no? Dito sa mga taong kung sana po yung makausap ng presidente, at ito pong isuggest ninyo, no? I want him to succeed. There is no other president right now. But if he does it focused on the people. If it is true that he wants the people to benefit, the benefit of changing the economic program will be much, much better than the benefit that they will get if you kill and execute drug lords. In drug lords, well, of course, we will be happy if you catch them and put them in jail and neutralize them. Of course. But compared to providing jobs for the people, giving them the capacity to feed their children, and giving them the capacity to buy medicine, to keep themselves healthy, to go to school, and become the raw material for the next generation, the next 25 years of our country. That's much better. That's much better. At kung papasok kayo dyan at ayusin nyo yung socio-economic conditions ng Pilipinas, palagay ko, automatically bababa yung problema dyan sa drugs na yan. Bababa yan kasi papasukan ng tao. Naturally, ang tao papasok sa tamang hanap buhay, tamang kabuhayan, at iiwas dito sa mga criminal activities. Pag nakaiwas sila dyan, maghihina ng hihina ang mga bumibili ng droga. Ganyan lang yan. Siyempre, hindi natin sabihin mawawala siguro yan, pero palagay ko kakayanin. Basta atupagin muna natin yung socio-economic conditions ng tao para tumataas ang kanilang antas sa kanilang sarili, yung kanilang pagtingin sa sarili nila. Nagkakaroon ng self-respect ng tao, nagkakaroon ng pride na he is a human being and he is a Filipino that is building a nation. Yan ang maganda. At yan ang nagbibigay ng direksyon para sa isang bayan. Doon natin atupagin. Akala natin drug lords lang ang problema natin. Hindi po. Yung mga ibang katabi ninyong ekonomista dyan, it is not enough to say that they are honest. It is not enough to say na hindi sila magnanakaw. They must have competence. And competence does not mean nag-aral siya sa UP, meron siyang doctorate dito. Hindi po yan ang ibig sabihin ng competence. Sabihin mo, ano bang sa inyo po, sa inyong sentido común as a president, this is what the people need. They need to survive. They need food. They need jobs. Then from there, where do you go? How do you provide jobs? What kind of jobs do you give them? Prostitution is a job. Masahista is a job. Is that the kind of job you want to give them? To say, may trabaho na sila? Hindi po, di ba? Anong jobs ang bibigay mo? It must be jobs that are producing something. Producing food, number one. And if they can produce something, that's a job. Kasi nagbibigay ka ng alaga, may produkto ka no? And then they have the means to survive. Not only do they have the means to survive, they now have the means to prosper.
Ganyan po. Nung minsan, in-interview ko sa Radio Veritas, pinag-usapan ko itong Laborem Exercens, itong encyclical ng Simbahang Katoliko na sinulat ni Pope John Paul II. Ang sinabi ko, ang prinsipyo ng Laborem Exercens, the dignity of labor. Ganito pong pag-iisip ng yung Santo Papang yun. Ang sabi niya, ang trabaho daw ay isang partisipasyon ng isang tao sa continuous creation ng Diyos. Ano bang creation sa Tagalog ulit? Ang pagkalikha. Di ba? Ang Diyos ang lumilikha, di ba? Ang Diyos hindi po lumikha na tapos natulog na siya, hindi po. There is a continuing process of creation. At ang tao sa kanyang sa pamamaraan ng trabaho ay nagiging kasapi ng Diyos sa continuous creation. Pag gumawa ka ng damit, gumawa ka ng kotse, gumawa ka ng pagkain, yun, pagsabi, saan ba galing yung pagkain? Sa Diyos. Patuloy na pagiging malikhain. Oo, it is the continuous participation of man, no, in the process of creation. Okay? Napakaganda pong pag-iisip yan. Ngayon, yung work na yan, labor or work, meron tayong direct employer kung saan tayo nagtatrabaho sa business. Yung boss natin, kinakailangan kasama siya dito sa paglikha ng kung ano man kagustuhan ng Diyos. Yung paglikha ng pagkain, mayroon kang factory ng pagkain, ikaw may-ari, tapos ito yung labor, magkakasama kayong naglilikha niyan, di ba? Pero, meron din indirect employer. Yung indirect employer, yun yung gobyerno. Kung ikaw yung gobyerno at hindi ka gumawa ng paraan para may trabaho itong mga taong to, para makatulong sila sa continuous process of creation, gusto sabihin, yung gobyernong yan ay hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung aking isang paliwanag. Kaya it's very important. It's very important in a society that this is done. And this is the role of government. Kasi tinatanong nila, how do you connect this to God's sitwasyon? Government must always understand that that is what, not only is it required of him by the citizenry, it is required of him by God. This is not a religious program. Hindi po ako nag-ano. Ina-explain ko lang po yung isang encyclical ng Simbahang Katoliko na kung paano natin dapat titignan ang ating kinagampanan na trabaho dito sa ating bansa. Okay, it's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, sunod na unang text, pakisabi kay Bishop Oscar Cruz, huwag na niyang sagutin ang mga batikos ni Digong sa Catholic Church kasi lalo lamang nalulubog sa kahihiyan ang simbahan.
Okay, good evening, Kabuts, Kathy, Ver, Kalemi, syempre, mga katipon. Opinion ko lang, yung mga congresswoman, liberal yata yung Gabriela. Nakakala mo mga Maria Clara sumipol lang si Digong kay Marie Sumali, ngal-ngalan na. Pero yung mga karumal-dumal na mga krimen, wala silang pake. Para bang nakita nila ang butas ng karayom, pero yung butas ng palakol, hindi nila makita. Hintay na lang tayo para buksan ni Digong ang BNPP. Text po ni Manti Matias. Mabuhay po kayo. Sunod na text, good PM Kabuch. Ang gawin sana ng bagong Presidente Duterte na ikakainam ng mga mahihirap na alisin ang nagpapahirap sa bayan. Text po yan ni Vilma ng Cabanatuan City. Okay, good evening po sa lahat ng kasapi ng Save the Nation. Sana mapagtuunan ng pansin ng Upong Energy Secretary ang pagpapaandar ng BNPP. Salamat po. Text po ni Manolo Falcon ng Gapan City. Sunod na text, tatanong ko lang po kung ano ang pangalan ng drug lord na nagpondo sa kampanya ni Noynoy at ng mga adik na LP noong 2010 na mahiwagang nag-crash pa ang sinasakyang helicopter pero hindi ibinalita ng mga bayarang media. Text po yan Alexon ng San Miguel, Bulacan. Tinutukoy niyo po siguro yung si Governor Nantes, Nantes. Lumabas naman sandali sa media pero hindi tama yung kanilang pag-uusisa. Oh, meron tayong caller. Sige, one call. 1 minute lang po. Miss Mila Ramos, go ahead. Hi, good evening po, Brother Boo. Yes, Alam niyo po, nakikinig po ako sa inyo every Sunday. Kaya lang, bakit Sunday lang po yung programa niyo? Napakaganda ng mga topic na dinidiscuss niyo. Salamat po. I'll make it short. Yung po ngayon na tinake up ninyo yung socio-economic program ng gobyerno, di ba? Ang tanong ko lang po sana sa inyo, yung mga opinion nyo ay napakaganda for the good of the Filipino people, and then lalo na ngayon papasok yung bagong presidente, di po ba? Yes. At sabi nyo nga po, at napakaganda. Kayo po ba, wala po kayong paraan para iparating sa presidente yung mga opinion nyo, yung mga komento nyo na napakaganda naman talaga at maaaring pakinggan naman niya. Kasi po, hindi po siguro natin na si President Duterte na may mga siya, yung mga ina-appoint, sana nga po na wag lahat ng mga opinion ng kanyang mga sekretary, wag niyang sundin kung inakala niya, alam niya na maaari magkamali. Since na kayo po nadinig kung magbigay ng opinion, kayo po ba hindi kayo pwedeng sumula? Ano po ba yung mga ganyan confidential? O... Hindi naman po confidential at medyo malamin na po akong siguro nakausap na nakakausap niya. At palagay ko naman po yung mga ibang sinasabi natin ay umaabot. Pero alam niyo po, decision po ng individual na tao yan, decision ni Duterte, no? Kung tatanggapin niya at gagawin niya, kasi marami pa rin siyang ginagawa. Katulad po ng ganito, isa sa kanyang mga sinabi na ay magbabayad muna siya ng utang, yung utang na loob, no? Yung mga tumulong sa kanya, ibig na sabihin kasama na rin yan doon sa pagbibigay niya ng mga posisyon sa gobyerno siguro. Ito lang ko, interpretation ko lang po to, hindi ko lang diretso. At meron pa siyang ibang mga konsiderasyon, no, na ginagawa na hindi natin talagang alam. Ang atin pong katungkulan na lang, no, ay isiwalat ito. At habang nandyan po kayo at nandyan din po yung mga ibang nakikinig, kung pinapag-usapan po natin itong mga naririnig natin sa ating programa at kung nagugustuhan ninyo,
pag-usapan na din po ninyo sa mga kasamahan nyo at aabot din po yan sa mga kinaukulan, no? Yun na nga po, ako lang, I don't know yung ibang nakikinig sa inyo. Sana nga po, siyempre po, palagay na natin may mga ina-appoint siya, alam niyo ng mga utang na loob, pero siguro naman po kung makakarating sa kanya ibang opinion, ibang tao, na mari hindi naman lahat utang na loob. Pero kung mababasa niya at na-explain sa kanya yung magandang reason o magandang suggestion o opinion ng ibang tao, ay maaari niyang pakinggan. Kung magkakaroon po ako ng pagkakataon na ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya, yun po, maski na hindi ako po naghahangad ng posisyon, no? Opo, hindi po yung gusto ko lang kung magkakaroon ng pagkakataon, hindi ko po aatrasan yan, no? Kasi si President Duterte hindi naman niya lahat alam ng nangyayari, di ba? Kayong mga nakakaalam, makakapagbigay kayo ng suggestion sa kanya na pwede kayong siguro pag-appoint na ng one-on-one on itong personal ba na hindi bunyag, yung parang kumbaga sa inyo, kayo lang one-on-one. Kasi siguro hindi rin i-mention ng pangalan na si ganito, si Ramos, si ganyan. Siyempre mga ganun kung i-broadcast sa ibig sabihin yung personal lang na makikipag-appointment kayo, maibigay nyo lang yung opinion nyo na makakabuti sa bayan. Sige po, kung magkakaroon tayong pagkakataon. Hindi po ako politiko, kaya lang pag nadidinig ko kung pwede, sa totoo lang po, miski nung naging presidente si President Marcos, minsan hindi ko pa nakita ng personal yung pamilya na yun. Tumanda na ako ng ganito, wala pa akong na-meet na presidente personal. Nakikinig lang ako sa radio at sana nga po patuloy kayong magprograma. Sana po dagdagan nyo naman yung programa nyo. Masyadong matipid. 2 oras na po tayo. Ayun nga po tapos Sunday lang. Oo nga. Well, tignan po natin, usapin po natin yung namamahala sa stasyon. Minsan pinagsadya kung makinig yung kay sino ba yun? Kay Tita Carmen. Sige po. Sana nga po. At maging malakas ang loob natin na humarap kay Presidente. Okay. Pasok di po ba? Sige. Para hindi pa huli ang lahat. Okay. Subukan po natin. Okay. Sige po, maraming salamat Mrs. Mila Ramos. Okay, sunod na text natin. Good evening, Sir Butch and Ma'am Cathy, sa lahat ng mga buo ng Save the Nation. Sa tatlong librong makakatulong pa din sa inyo para sa ikakatagumpay ng inyong movement. Una, The Secret Terrorist, The World Last Dictator, Conspiracy Hierarchy, The Story of 300 Committee, That Crusaders. Salamat po. Okay, sunod na text. Congrats, Ver. Regards to Lester Demetilio, a friend from way back from Chito. Thank you. At salamat din sa may mga nagpapadalang congratulations, no, Kapits. And ito next, good evening, Save the Nation. Tanong ko lang kung totoo ba yung tinatawag ng New World Order na pinapakalat ng Amerika. Text po ni Jomer ng Antipolo City. Well, kanya-kanya pong meron New World Order yung mga yan. Pero basta pag pinakalat po ng Amerika, malamang silang namumuno dun sa New World Order na yun. Ang dapat pong mangyari, wala pong namumuno, no? Kundi magkakasama lahat ng bayan, no? Para sa lahat ng sangkatauhan. Okay, sunod na text. Good day, Kabutch at mga katipon. Sa June 30, 2016, sa ganap na alas 12:01 ng hapon, paalam na mga hinayupak, nagpahirap na rehimeng Noynoy Aquino. Paghandaan na ninyo 1,352 kaso kakaharapin ninyo. Pangunahin na ang mga paglabag sa konstitusyon, ang pag-approve sa EDCA, pagiging trahidor sa pagsuko ng ating soberanya sa Amerika, ang pandarambong sa PDAF at DAP,
ang kapabayaan sa Luneta Massacre, Zamboanga Siege, Yolanda, Mamasapano Massacre at iba pa. Kailangan makasuhan at makulong agad si Noynoy nang hindi na pamarisan pa. Never again to Adnoy. Huwag naman sana biguin ang konting pag-asa sa tunay na pagbabago na inaasahan kina President Duterte. Mag-alam tayo, mapagbantay at pumuna agad sa kung mali ang gawi ni na Duterte. Iparating natin ang 3 kagyat na dapat gawin nila upang maisalba ang ating bansa. Massive food production, immediate operation of BNPP at debt moratorium. From Victor Mendoza po yan ng Taal, Batangas. Salamat po. Okay, ang ganyan na lang po tayo. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa mga galing na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ng Ora de Peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo po muli mga katipon, 7:15 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat.